ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa nalaman ni Vanessa mula kay Manang Merly, ang tunay na pagkatao ni Angel ay dali-dali na nga siyang tumakas at hinanap itong si Lorraine. Nag-usap kasi ang dalawa na magkikita sa sementeryo, kaya naman mabilis pa sa alas 4 kung tumakbo si Vanessa. Doon ay nakita niya agad itong si Lorraine, napayakap siya at marami siyang dapat i-eksplika. Ngunit sa ngayon ay kinakailangan umano nilang lumayo muna sa naturang lugar sapagkat hinahabol umano siya ni Angel. Matapos nga iyon ay nagkausap na ang dalawa sa pag-uwi nga nila sa pamamahay nitong si Lorraine. Inamin ngayon ni Vanessa ang lahat ng mga sinabi sa kanya nitong si Merly. Hindi umano ito ang tunay na Angel. Ito nga raw si Kiara. Ngunit laking pagtataka lang nitong si Vanessa ay bakit nung nagpa-DNA test sila nitong si Angel ay nagmatch silang dalawa. Kaya papaano umano masasabi ni Manang Merly na hindi ito kapatid ni Vanessa. Kaya naman dito iminungkahi nitong si Lorraine na bakit hindi sila sumubok na kumuha ng DNA test muli at pasekreto nga nila itong ipakuha kay Marco nang sa ganon ay malaman talaga nila kung totoo ba na siya ang kapatid ni Vanessa. Ngunit sa ngayon ay kinakailangan umanong aminin na ni Vanessa kay Marco na hindi talaga siya tunay na baliw. Kinakailangan umano nitong gawin dahil si Marco lang ang kaisa-isang taong pwedeng tumulong dito kay Vanessa. Kaya naman nagdadalawang isip pa rito si Vanessa. Subalit nung maglaon ay tinawagan na rin ni Vanessa ang kanyang asawa. Nagulat itong si Marco nang bigla ngang lumantad sa kanyang cellphone ang numero ni Lorraine. Kaya malakas ang kutob ni Marco na baka nasa kay Lorraine itong si Vanessa. Hindi na siya nagdalawang isip na sagutin ito. At dito na nga nakausap ni Marco ang boses ng kanyang asawa. Nagulat si Marco at hindi siya makapaniwala. Kaya kinlaro niyang mabuti kung ito nga ba si Vanessa. Agad ngang sinabi ni Vanessa na siya umano ito at wala na silang oras. Sinabi na ni Vanessa ang kanyang lahat ng nalaman mula kay Manang Merly at kinakailangan umano nilang magdoble ingat dahil mapanganib umano ngayon si Angel. Nagpapanggap umano itong mabait pero ang totoo ay hindi talaga. Kaya naman sinabi na ni Vanessa na kinakailangan nilang magkita para sa personal niya nga ito sasabihin at ipapaliwanag. Litong-lito si Marco sa estado ni Vanessa. Kaya naman maya-maya pa ay nagulat si Marco nang bigla ngang lumantad mula sa kanyang likuran itong si Angel at tinanong kung saan siya pupunta. Dito na lamang agad nakaisip ng paraan itong si Marco at sinabing pupunta siya kay Lance. Ngunit hindi kumbinsido itong si Angel kaya nagdesisyon si Angel na sundan na itong si Marco. Mabilis makaramdam si Marco na tila may sumusunod sa kanya. Kaya dito na nga lumihis si Marco ng daan at dumiretso na talaga siya kay Lance. Sa pagkakataong ito ay agad niya ngang tinawagan ang numero nitong si Lorraine at sinabing hindi pa siya makakapunta dahil sa ngayon ay kasalukuyan siyang sinusundan nitong si Angel. Kinakailangan umano niyang mag-ingat dahil sa isang pagkakamali ay siguradong marami sa kanyang pamilya muli ang malalagay sa alanganin. Kaya naman bumalik itong si Marco sa pamamahay nila at dito na siya sumubok kumuha ng mga iilang DNA sample nitong si Angel. Sinubukan ngang kunin nitong
si Marco ang kutsara na pinagamitan nitong si Angel at doon agad niya nga itong pasekretong binalot ng tissue. Subalit agad ngang lumantad na naman sa kanyang harapan nitong si Angel na para bang lagi na lamang siyang binabantayan nito. Kaya sa pagkakataong iyon ay nakalusot ulit si Marco at sinabing nililigpit niya lamang daw umano ang kalat na hindi niya inayos. Agad nang bumalik si Marco sa kanyang kwarto at dito niya binalot ang naturang kutsara. Ibibigay niya umano ito kay Lorraine sa lalong madaling panahon. Kaya sa pagkakataon namang iyon ay agad na ngang kinausap nitong si Marco ang kanyang kapatid na si Lexie. Ramdam na ramdam ni Marco na may alam na si Lexie at dito nga laking gulat ni Marco nang sabihin na nga ni Lexie na matagal niya nang alam na maayos talaga ang pag-iisip nitong si Ate Vanessa niya. Kinakailangan lang daw umano niyang itago dahil meron nga raw binabalak na eksplenasyon itong si Vanessa tungkol dito kay Angel. Malinaw kasi at hindi mapakali itong si Lexie na tama ang kanyang ate Vanessa na may masama talagang balak at plano itong si Angel sa kanilang pamilya. Kaya kinakailangan umano nilang mag-ingat dahil hindi nila alam na baka isang araw ay magulat na lamang sila na baka isa sa kanila ay susunod na dito sa kanyang daddy Carlito at kay Luigi. Malakas din umano ang kutob nitong si Lexie na may kinalaman talaga itong si Angel sa pagkamatay nga ng anak ng kanyang kuya Marco. Kaya kinakailangan umano nilang makipagtulungan dito sa kanyang ate Vanessa. Bagay ngayon na naiintindihan na ni Marco ang lahat ng ginagawa ni Vanessa sa kanilang pamilya.